Hi mga madam, for today's video gagawa tayo ng kubus. Kubus meaning pita bread ng ating shawarma wrap, buldak wrap. Yan yung ginagawa natin. So, ito na nga ang ating paggawa. Piniprepare ko lang yung mga gamit kasi hindi pala ako ready mga te. Kalo meat, 1 spoon, asin, tansyameter, depende sa alat ng gusto mo, pero ang harina ginamit ko dyan ay 1 kilo. So, sa asukal naman, 3 scoop ng spoon, tapos sa water naman, 2 scoop ng ng water kasi kailangan maano mo yung texture ng tinapay. Huwag masyadong basa kasi mahihirapan ka pag minamasa mo na siya. Kasi pag nagmamasa ka, nag-a-add ng harina, yung timpla ng dough mo ay nag-iiba. So, kailangan tansya mo yung lagkit o texture ng harina na gusto mong mangyari. Kaya inuunti-unti ko lang ilagay yung dalawang scoop ng water para hindi ako masobrahan sa paglagay ng tubig. Kasi pag naglagay ako ng tubig, mawawala na ako sa texture na gusto kong makuha. So, ayan, nangyayari dyan. Nasobrahan ko ng budbod yung kasi nag-add pa ako ng konti kasi medyo nalaputan ako. Nadryan ako kaya nilagyan ko siya. So, nag-add ng harina. So, yun yung pinaka-tip. Kailangan makuha mo yung tamang texture ng kubos na gagawin mo kasi pangit siya pag hindi mo magawa ng maigi. So, ayun, kailangan mo siyang imasa ng imasa. Then, kailangan mong tignan yung dough na kailangan walang buo-buo. So, ayan na nga yung texture na gusto mong mangyari. So, i-rest ko lang siya ng 30 minutes para bago i-dough. So, eto na nga, bugbugin na natin yung yung harina natin. So, yun yung panukat ko ng dough. So, ayan na nga. Wala na tayong dyan. Tinanggal ko na yung shield ko dyan kasi ang hirap kaya magmasa ng may gloves mga te. Huwag tayong magpanggap. Yan na yun. So, imamasa lang natin yung dough para mabuo na natin siya. Para lulutuin din natin siya agad. Para hindi siya liliit kasi ang dough pagka ilalagay mo pa siya sa freezer, siya na hindi mo niluto. Liliit siya, tsaka parang aasim siya sa tingin ko kasi parang ang pangit niya. Iiba yung lasa for me, iiba. So, ayan na nga, struggle mo na si ante kasi patagal kasi ako hindi nag-bake, so hindi ko na siya natansya. So, yun lang. Mamaya, ipapakita ko kung paano ang itsura ng dough natin. At nung na-flatten ko na yung dough, ayan na, hinuhulma-hulma ko na siya sa takip ng aming mayonnaise para diretso ko siyang isasalang. Ang mali ko dito sa ginawa ko kanina, nilagay ko muna siya sa plato bago ko siya iluto. Na pinaka dapat na gawin, ang tip ko mga madam, after nyo siyang mahulma, salang nyo na agad sa lutuan. Kasi ang mangyayari, didikit at didikit. So ayun, umulit lang din ako sa nangyari. Yan, nakikita nyo yan, nilalagay ko siya sa isang plato, which is wag niyong gagawin kasi didikit din siya ulit. So, hindi ko siya naisip kasi before, pag nagluluto talaga ako, diretso ko siya agad sa kawali. So, this time, nilagay ko siya sa plato. Tinapos, bala ko pang tapusin lahat. So, anong mangyayari? Ilan lang ang naluto ko dyan. Mga siguro nasa 3 lang. So, inulit ko lang din ulit yung procedure na ginawa kasi nga, siya, nagdikit-dikit lahat, walang nangyari mga te. At ito na nga yung dough na finished product na ginawa ko. Tapos, sinalang ko lang siya sa burger machine. Sa burger machine ko siya sinasalang kasi mas flat siya. So, hindi ako nahihirapan magluto unlike doon sa kawali. Kasi pag yan, luto na siya. Pag nilagay mo siya sa freezer, nagtatagal siya up to 6 months. So, hanggat hindi mo siya nilalabas sa freezer ha. So, ito na nga, nagtry ako na magluto ng shawarma beef. So, yan yung finished product. So, nagtry kami mag-asawa at mga madam, masarap. Nag-combine sa
lasa ng shawarma beef namin. So, yun na nga. At ganito ako sa Kuwait kumakain. Ang pinapartner ko sa ulam ay kubos. So, ang nagiging rice ko ay yung kubos na siya. Yung kubos ang nagiging rice ko, hindi na ako kumakain ng rice. So, carb din naman siya. So, mas gusto ko lang siya, mas nakakabusog siya para sa akin. Siguro mas sanay lang ako nun. Yun lang. Bye!